All the highest honor, thanksgiving, power, and glory belong to Jesus. So, Lord, palapagan natin ang mga Diyos ngayon naman. May gabi sa mga Diyos, may gabi sa Diyos ka nato. Salamat sa mga Diyos na itagan sa kanyang padayon ng mag-dining, mag-asibag ng iman ng sa mga Diyos. Ano ang unang Sabat sa tuwig 2026. Salamat sa mga ngayon sa pag-mataan, ang pag-aming occasion. O isipro natin ito na kasagahan sa mga pagkain, isipro ng imay, at salamat sa tuwig ng Diyos. Isusunod mag-aabot. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dalay ko ng mo ng mga liw sa mga kagiyas sa kanabi ng buwan sa langit ng syudan. Diyos ng Brown, sa Isaac, Jacob, Diyos ng Tupet, Pastor, Diyos ng Israel, Diyos ng Sangga, sa aming church, may gabi at ikawan mahal na mas, kung susuramat o Diyos. Sa lain ng Diyos, mga pinabili kami, magadayin ng masiba, mag-imay, mag-salamat kami mo. Diyos na dili kami takos sa Diyos, sa liya, kami tapos na sa matubalan ng Diyos. Ya Diyos, kumabad ka na, magikan sa pagsugod sa joyful song, solemn song, sa Bible study, brothers maguli, sa mga verse ng mga kanta, hanggang sa closing prayers, sa pinagpanibaho ng Diyos. Ikaw, Diyos, kumabad ka na mo, Diyos, sa kubay, kami ng pasensya, Diyos, di kami ng Espiritu, Diyos. Kung pinawal kami, mahimok mula ikaw, Diyos, hallelujah. Ya Diyos, kumabad mo pagkami, Diyos, hallelujah. Gairan, panganangan, Diyos, hallelujah. Kung tayo rin kusog ka ba sa mga salawas, hallelujah, ikaw mga kaayos, kasi kung tayo sulat sa mga problema, problema na sa dasig, pati ang ikaw mga tagpos mo rin na magbuwag sa mga pagkakampo, Diyos, hallelujah. O sa mga Diyos, hallelujah, ikaw Diyos, hallelujah, kanunay mga, hallelujah, magpataling sa mga pagkakampo ka, itanagyan ang diampong isang iyong salamatan, lamang madawan sa gawa ng mga Jesus. All the highest honor, thanksgiving, power, and glory, belong to Jesus. In Jesus we pray and praise the Lord. Kaya natin nililipid kami siya ang lead sa praise and worship. Hello, praise God. Nag-ugisip na na akong Bible at akong Bible. Ito ay Diyos ang Bible, ang glory songs. Amen. Praise the Lord. Our God is an awesome God in right. From heaven above with grace, to the power of God is an awesome God. Our God is an awesome God. Is
splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness rise to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God, sing me how great is our God, and all will see how great is our God. Praise to praise His name. It's time to sing His hands. Beginning every end, beginning every end. The Lion and the Lamb.
Praise Lord Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Ang gabi pa ang dakilang pag-ibig ko, mahal na pag-atawa mo magubal mula sa aking dakilang Diyos kaysa sa akin sa gabi ito, Panginoon. Church Lord, palapagaan ng Diyos mo. Thank you, beloved Consultores. Thank you, beloved Rami, aking songwriter. At dalawag tayo sa ating Bible study. Ang Bible study natin ay nasa Ecclesiastes, Kapitulo 3 or mga aral. Ito po yung wisdom ni King Solomon, pero ito po hindi positive. Ito po yung negative wisdom ni King Solomon. So, kunin natin yung araw dito kasi bago lang tayo nag-celebrate ng New Year, no? So marami po ang mga kumakalat sa social media ngayon na ang pag-celebrate ng New Year ay pag-celebrate, pagkikilala sa Roman God na si Janus, no? So, ating pong balikan ang history. Ang kalendar po ay, ang Roman calendar noon ay 10 months lang, no? So, nag-umpisa siya ng March. Ngunit ito'y hindi umaayon sa ikot ng panahon. No, kung ano may mga kaganapan sa seasons natin nababanggit din sa Bible, di ba? No? So, ito'y tinama, no? Ginawang 12 months. Nadagdag yung January at saka February. Kasi nga, ang umpisa ng taon noon ay March. No? Yan po mga minamahal. No? So, napansin nila na umakma sa panahon yung 12 months. Meron tayong summer, pagkataling ng summer, ganyan yung panahon. Meron tayong winter, ganyan yung winter. No? So, pag-ikot, no? Eksaktong 12 months. No? So, yan po yung nangyari. Kaya ang ating kalendar ay nagiging world calendar, no? Yung Gregorian. Yan po no? So, marami naman kalendar, di ba? Sinabi na natin yung dati naman dito, solar calendar, merong tinatawag na Hebrew calendar, mayroong iba-iba, no? Dami calendar, no? So, pero yung Gregorian, yung kasalukuyan natin ngayon, calendar, yun yung kumbaga acceptable in the sense na umakma siya sa seasons, no? Ng ating panahon, no? Yung panahon natin na nagbabago-bago, kung ano yung mga panahon na yan, umakma siya.
Yan po mga ano. Kung mainit, di ba? Summer. So pag summer, ganyan na buwan. So yan po, makma siya. Kaya naging siguro sa mga unang panahon, napagpasyahan nila na yung Gregorian calendar ay tama, no? Siguro pinatigan ng mga scientists, no? Mga astronomers, kung ano pa man, no? Kaya yan po yung kasalukuyang calendar natin, no? So, sinasabi na din natin dito dati, yung mga pinag-aralan natin na bawat buwan, bawat araw, mayroon po katumbas na pinagmulan yan, may origin yan. No? Tulad ng Sabado, that's Sabbath. No? Tulad ng Sunday, yan po yung sun. No? Patungkol sa sun. Kaya Sunday. No? So, kaya yung mga sun worshipper, nagsasamba sila ng Sunday, during Sunday. Tayo naman ng mga anak ng Diyos, kumikilala ng Diyos ng Israel, na nagbigay ng Sabat, no? Yan. Sabado din ang ating pagsamba. Kaya, ngayon, ito po yung unang Sabat sa sa bagong taon, no? Sa 2026. Unang Sabat sa taong 2026. So, kumakalat po yan, yung, kasi binanggit natin kanina na may dalawang buwan na idinagdag sa ating calendar. Naging 12 months na yan, January at saka February. So lahat yan mayroong iba't ibang ibig sabihin. No? Yung araw, Monday, Tuesday, Wednesday, mayroon din mga iba't ibang ibig sabihin yan. No? Kaya hindi po pwede na sabihin mong yung Sabat ay nawala na kasi yan, dinagay na sa kalendar. So, marami ngayon ng mga pastoran, hindi naman talaga sila totoong pastor kasi hindi na nakakaintindi sa salita natin ng Diyos. Nagko-question, bakit daw marami? Sila siguro hindi nag-celebrate ng New Year. No? Sinasabi nila kapag mag-celebrate daw ng New Year ay kumikilala sa God na si Janos. Bakit pa inilagay niyan yung January? Kasi yung January daw, hangos yung, di ba, January, Jano, hango daw yan sa Roman God na si Janos. Ang ibig sabihin ng Janos, God of beginning, God of transition, God of time, no? Yan po yung ibig sabihin. Parang God of opportunity, no? Sa lahat ng panimula, no? Time. Kaya yan yung inisip siguro ng kasi galing sa Roma yung kalendar natin eh. Inisip siguro na yung God kasi na Janos ay God of beginning. Kaya yun yung inilagay, January. No? Tayo, na mga followers of Jesus, tayo ay nagsiselebrate ng New Year. Bakit tayo nagsiselebrate ng New Year? Malayo kasi sa ating pangunawa, napakalayo na kung magsiselebrate ka ng New Year, napakalayo na ang kinikilala mo si Janos God. Diba? Napakalayo kasi unang-una, kinuha lang yung
kumbaga, dinagdagan yung Janos, dinagdagan yung S, tapos dinagdagan ng mga letters pa. So, naging January. So, kung iisipin mo, hindi naman talaga yan patungkol, yung January, hindi talaga patungkol kay Janus, Roman God. Kasi iba na eh. Di ba? Pinag-usapan na natin yung pinalitan nila yung pangalan ng mahal kay Jesus, ginawa nilang Christ, no? Ginawa nilang Jesus Cristo. So, hindi na yan ang totoong messenger, hindi na yan totoong Messiah, hindi na yan ang totoong tagapagligtas, no? Kasi inalter eh, no? Kahit isang letter lang, mabawas o madagdag, iba na yan ang ibig sabihin niyan. Kaya yung January, ay ibig sabihin niyan, yung month of January. Hindi talaga yan, sasabihin natin, Janus God, nagsisilibrate ka ng Janus, pag magsilibrate ka ng New Year, Janus, na kumikilala ka, nagsimba ka ni Janus, ang layo-layo eh. Yan po ay patunay na hindi mga galing sa Diyos itong mga tao ito. Kasi mismo yung word, wala na siguro pinag-aralan. Lalo-lalo na yung Pires, Pastor Pires na nagbula ng ang Pilipinas ay ganito ganyan. Para bang hindi lang mula kundi, di ba, prophecy niya. Hindi naman prophecy. Para bang kino-curse niya ang Pilipinas. Sinusumpa niya ang Pilipinas. Pero dahil siya ay hindi galing sa Diyos, siya ay mamumusong, siya ay bakakot, sinungaling, may nangyari ba? Yung mga nangyari, lindol, nangyari ng yung baka, hindi naman yan unusual eh. Hindi yan unusual. Talagang mangyayari yan sa buong isang taon. Yung typhoon, talagang mangyayari yan sa isang buong taon. Kahit pa hindi pa sila nagsasalita, noong mga panahon na lumipas, ganun din eh. Paulit-ulit lang din yan eh. Yan yung topic natin ngayon. No? Kaya, hindi yung prophecy, yung mga sinasabi niya, at hindi naman nagkatotoo yung mga sinasabi niya. Sabi niya, 2 more earthquakes. Prepare, Philippines. Diba? Sabi niya, kaya sabi ko, mayroon po kayo sa mukha na tulad, baka magkamag-anak sila ng ano eh. Yung isang negro din na pastor din na sa Ghana yata yun, no? Sa Africa, Nigeria yata, or ano yun. Gumawa ng ark. Tapos December 25, 2025, magkaroon daw ng malaking baha. Ang dami na niwala. Ang dami na dikoy. Pari-pari talaga sila ng style. Yun po yung nakaraang di ba? Sinasabi na September ganito, babalik na ang mahal ng Jesus. Pari-pari yung mga negro. Paniniwala ko ba kayo sa mga negro? No? Yan. At ito yung isang negro na to ang nagsasabi na kapag mag-celebrate ka ng New Year, ay nagsasamba ka sa Roman God na si Janus. Parang walang sa ito pa, walang pinag-aralan eh. No? Napakalayo. No? Napakalayo. January, dinugtong lang yung ganyan, ilang letters, tapos na iba na ibig sabihin. Ang January ay buwan. Isang buwan sa kalendar. No? So, yung
time naman, nandito sa may Bible naman yun eh. Sinasabi ni, ito yung pag-aralan natin. No? Sa book of Ecclesiastes, chapter 3. Nandito eh. May kapanahunan. Kaya sa atin tayo mga tao na nakagista na yung mayroon tayong sinusunod na kalendar. No? Kasi hindi natin matutukoy ang panahon eh. Kung wala tayong kalendar, kailan ba yung birthday mo? Kailan ba yung nangyari yung ganito? Kailan ba yung meeting natin? Kailan ba yung ganito? No? So kailangan natin yung kalendar. Mayroon big deal yan. No? So, pagkatapos, di ba? Pagkatapos at panimula ng kalendar, no? Yan yung nagka-count ng taon. Masama ba? Kung sakaling magpapasalamat ka sa Diyos na nakarating ka niyan, kumbaga nakaabot ka ng ganyang bagong taon. No? Masama ba yun? Sa tingin ko kapag wala kang pinag-aralan, sasabihin mo masama. Pero sa mga may pinag-aralan, wala namang masama din eh. Kasi, ang turo sa aking mga magulang, kapag gumawa ka ng masama, nagnanakaw ka, pumapatay ka, di ba? Nangangalunya ka, di ba? Ganun yun yung turo ng Diyos eh. Wala namang masama din. Nagiging Diyos-Diyosan ba natin yan? Hindi naman eh. Di ba? Kahit sa unang panahon, mayroon mga ganyan eh. Halimbawa, may direksyon ng Diyos, may utos ng Diyos na kapag tag-ani, ganitong gagawin ninyo. Di ba? Mayroong ganyan eh. Marami din festival ang Diyos eh. No? So sa atin tayo ngayon, kaya hindi tayo dapat yung para bang sumusunod tayo sa kumbaga kung ano pa yung unang panahon na hindi na applicable sa atin ngayon. No? Kasi ang Bible kasi dapat siya intindihin mo parang living word siya. Kumbaga, kung ano yung real time ngayon, dapat mag-a-adapt siya. No? Doon mo ngayon kukunin yung message mo sa kung ano application sa time ngayon. Yan po. Basta hindi naman masama. Di ba? Kapag, halimbawa lang, nagbibigay kayo ng gift sa araw ng New Year, nagbibigay ka ng ganito sa pamilya mo. No? Kasi hindi kami nagsiselebrate ng Pasko kasi yan talaga ay maling-mali yan. Talagang maling-mali yan kasi hindi naman yan ang kapanganakan ng mahal na Jesus. Yan yung topic natin last Sabat. Pero yung January 1 na celebration, napakalayo po yan. Namalink mo noon sa sinasabi ng Roman God na si Janus. Napakalayo. Kasi, month na ang ibig sabihin ng January ay month eh. Hindi naman Janus ka. Hindi naman. Di ba? Kapag wala kang pinag-aralan, talagang maniniwala sa mga wala kang pinag-aralan. Yan po mga mga. So napakalayo, January, tapos dahil lang mayroong sinasabi na history na galing yan sa ganyan, Jano. Di ba? Medyo parang tayo na lang mag-isip, no? Kasi ayaw kong mapasama lalo, no?
Kasi yung ating mga sinasabi dito, medyo, ano na rin eh, no? Medyo mahanghang na rin kasi ito ay kumbaga sagot no sa mga maling aral no? Kasi napakasimple lang naman kapag ang pangalan ay nadugtungan, napalitan, nag-iiba yung ibig sabihin. Nawawala yung totoong meaning niyan. No? Yan po mga minamahal. Inulit-ulit na natin yung dito eh. Pag halimbawa, Antonio yung pangalan mo, sabihin, tapos palitan ng yung O, palitan ng A, di ba? Magiging Antonia. So, iba lang ibig sabihin niya. Tunog babae na pangalan na yan. Di ba? So, how much more kapag sabihin mo January, tapos yan ay pangalan ng month, no? Isang buong buwan 1 to 30 no? Days. Di ba? So, napakalayo. No? Kasi kapag ganyan, no? Kapag halimbawa, hindi ka naman kung totoo ka naman sa sarili mo, hindi mo na distribuate yung mga tao. No? Kung ano man ang iyong paniniwala, hindi naman yung makapasama sa mga tao eh. Kung sabihin mo makapasama sa amin na nagkakasayakan no, sa pagsalubong ng bagong taon, wala ka nang pakialam. No? Kasi sarili namin ito. No? At iba-iba tayo ng pinag-aralan, iba-iba tayo ng kaalaman. No? Huwag mong sabihin na ikaw ay galing sa Diyos kasi yung mga sinasabi mo ay hindi naman nagkatotoo. Yung mga sinasabi niya hindi naman nagkatotoo. No? Kapag nagbasa ka ng Bible, di ba? Kaya ako, meron din ako na-receive na wisdom. Pero maingat akong kasi pag sabihin mo yung date, sabihin mo yung taon, sabihin mo yung ganyan, ay mahirap na yun. No? Kasi yan yung problema ni Jonas eh. Si Jonas, totoo talagang ginamit ng Diyos eh. Pero nagsasalita siya doon sa Nineveh, hindi nangyari yung sinabi niya. Di ba? Kasi nagalit siya sa Diyos eh. Kasi ang Diyos ay Diyos yan. Kahit magbigay yan ng wisdom, siya pa rin ang may control niyan. Di ba? Maliban na lang kapag itinagnan niya na, kumbaga, ibinasabi niya tulad ng mga propeta na pinasabi na ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Pero kapag sabihin na, paparusahan, di ba? Wala, hindi ko nagsabi ng Diyos na, ng di ba, ng eksaktong date. Di ba? Kasi ang date, ang eksaktong date, sabihin mo, December 25, magkakaroon ng baka, papasok kayo sa art na pinagawa ko, binudol ng mga tao, di ba? Tapos, hininga ng pera, anong nangyari, ibinili ng pagharang na sasakyan ng Mercedes-Benz ng pastor-pastoran na yung nagsusot ng sako. Di ba?
Di ba? Yan ang masama. Di ba? Kapag nagsasabi ka na, ito sa pakialam na ng Janus ka kasi yung ganyan, ganyan, ganyan. Aba, parang mayroong problema. Pero kapag, kasi yung January, di ba sabihin natin, nagmumula yan sa Roman God, yung Jano. Yung January, dapat buong January, kapag pahalagahan mo yung Roman God na si Janus, buong January ay isiselebrate mo. Hindi naman tayo ganun eh. Isang araw lang naman ang dahil ang iniisip natin, nagpapasalamat tayo sa Diyos, na dumating tayo, nakarating tayo dyan. No? Another year sa ating buhay. Based sa kalendar. Di ba? Napakasimple lang yun eh. Pero ginagawang issue para bang gusto niyang sumikat sa buong mundo. No? Puro palpak na ng mga propesya niya. Kaya sinasabi ko, hindi naman propesya yan eh. Sinusumpa niya ang Pilipinas. No? Kaya noon pa man hindi na ako naniniwala sa kanya. Ang tingin ko sa kanya ay hindi mga ngaral galing sa Diyos. Nagkatotoo talaga na hindi sa mga ngaral galing sa Diyos kasi yung mga sinasabi niya, 2 more earthquakes, wala naman. No? Kung sasabihin natin, sinabi niya 2 more earthquakes na malalakas bago matapos ang 2025, wala naman. Pero kung earthquakes ang, di ba, sinabi ko na dito yan, isang araw lang na, pag tingnan mo yung datos ng pillbox, umaabot ng 300 earthquakes sa isang araw sa bansang Pilipinas. No? Lalong-lalo na nung bago pa nangyari yung earthquake ng Davao at saka dito sa Bugo. Binilang ko lahat yun eh. Sa isang araw, maabot ng 300 earthquakes. Ang pinakamataas, mayroong 5, 4 point, ganyan na, no? 5 point, ganyan, anak. Tapos sabi niya, 2 more earthquakes. Ha? Tapos, namin siya, madami siya di ba? Wala namang nangyari. Di ba? Meron ba? Kaya, na-prove natin na hindi siya mga galing sa Diyos. Siya ay bulaang propeta. No? Tapos kaya nagpapakalat siya na tayo na nagsiselebrate ng New Year ay nag-worship ni Janus, God of Roman God. Hindi nga natin iniisip yan eh. Hindi nga natin kilala yan eh. Ang iniisip lang natin na yung January ay pangalan ng buwan na yan. No? At saka ang layo-layo, Janus at saka January, napakalayo yan eh. Kahit sa meter lang, mabago, ito na ibig sabihin eh. Kapag nakapag-aral ka, kapag hindi ka nakapag-aral, hindi mo malalaman yan. Lalo-lalo na kapag dinidiktahan ka lang. Wala kang sariling aral. Di ba? So, yun po ay dahil bago tayo nag-celebrate ng New Year, no? Hindi tayo maniniwala sa Kanya. Kasi, alam natin pala yung masama. Kapag ikaw ay gumagawa ng masama, labag sa kalooban ng Diyos, di ba? Pero kung ikaw ay nagkasiyahan kayo na hindi naman
wala namang inuman, wala namang kung ano-anong mga ginagawang masama. Di ba? Kumakain kayo kasama yung pamilya mo. Di ba? Mali ba yun? Aba, baliktad na nga talaga ang mundo eh. No? Ang tama ay ginagawa na mali. No? Dito sa mga ngaral or Ecclesiastes, mayroon nakalagay dito. No? Umpisa natin sa verse 1. Hanggang basahin lang natin. No? Kasi mahaba-haba ito. Verse 22. Diba? May kanya-kanyang oras ang lahat. Diba? May kanya-kanyang oras ang lahat. So, ito ay nagpapatunay na aware tayo. Aware tayo. Bawat tao aware na mayroong oras ang lahat. Kasi nakasunod nga dito eh. Ito yung wisdom, negative wisdom ni King Solomon. Bakit negative wisdom ito? Kasi puro ito mga kung ano yung negative na nakikita niya sa buhay ng tao. Yan po mga minamahal. So, sabi dito, may oras na nakatakda para sa lahat ng gawain dito sa mundo. Now, kung hindi tayo gagamit ng kalendar, kasi yung mga nakapangalan ng kalendar na yan ay hindi natin gusto. No? Tulad ng January. No? Paano natin ibaliwala yung January? Kasi sabihin natin na ano yan eh, hindi gagawa ka ng bagong kalendar mo. No? Kung nagtatrabaho ka, may apply ba yung bagong kalendar mo? Parang uto-uto, parang ang anga. Di ba? Hindi mo maiwasan yan. Nagagamit ka talaga ng kalendar na kung ano yung present calendar natin. Di ba? Kasi nga, nakasatlagay dito may oras na nakatakda para sa lahat ng gawain dito sa mundo. Kung may oras, ibig sabihin, nag-ano ito ng time. Di ba? Panahon. Paano mo naman, di ba? Sabihin mo, oras, anong oras? Hindi ka nga, hindi ka nga, halimbawa wala kang kalendar. Paano? Hindi ka kilala ng kalendar kasi nakapangalan ng God of Roman, Roman God, no? Hindi ka kilala niya, no? Di ba? Imposible yun. Di ba? Halimbawa, hindi ka mag-celebrate, no? Pero, ino-observe mo siya, di ba? Ino-observe mo siya kasi nga, mayroon kang mga gawain eh. No? Paano mo naman, ba may gawain ka? May meeting ka ng January 2, January 3. Sasabihin mo, Ari 3. No, Ari. Kaya ayaw mo, iwasan mo yung Jano kasi name yan ng Roman God, Jano. Di ba? Iwasan. Gamitin mo lang Ari. Di ba? Di ba? Ang ka. No? Pero kapag may pinag-aralan ka, alam mo, na kapag halimbawa, kahit nakadikit pa yan, no? Kahit mayroon pang history na ganyan, kapag nabago na yan, nag-iibang sa ibig sabihin yan, kapag may pinag-aralan ka. Kapag wala ka namang pinag-aralan, bakit ako maniniwala sa iyo? Wala ka namang pinag-aralan. Di tayo pantay ng knowledge. No? Di ba? Nabago na yan eh. January, iba na ibig sabihin yan. Hindi na yan patungkol sa Roman God. Kung
mayroon kang pinag-aralan. No? Kung wala kang pinag-aralan, huwag mo nang sabihin sa akin, kasi iba lang ang iisipin ko sa iyo. No? Ang magdidisplay pa sa social media, wala namang pinag-aralan, hindi naman alam kung anong sinasabi. No? Yan po mga minamahal. Ito kasi patungkol sa religion, patungkol sa faith. Kaya hindi natin pwede palapasin ito na hindi natin na kasi ito bago lang tayo nag-celebrate ng New Year. No? Kasi patuloy yan patuloy yung next year, gano'n na naman. No? Kaya dapat tayo aware. Tayo na totoong naglilingkod sa ating dakilang Diyos. No? Na sumusunod sa kanyang kalooban. Dapat mawala yan sa ating isip. Punta yan, pagkikita natin yan sa wall natin, di ba? Tapos mabasa natin. No? Makakasira sa atin yan nag-sleeping pa ako ng Janus God na yan yan po ay sa mga walang pinag-aralan. Hindi nakakaintindi na kapag ang isang word na dugtungan ng kahit isang letter, nagkaiba ng meaning yan. No? Sa mga may pinag-aralan. No? Lalo pa ilang letters ang dinagdag ng at may tinanggal pa yung sinasabing Janus God, di ba? Tinanggal pa yung S. Lalong iba na ang ibig sabihin. Hindi mo na talaga matukoy na yan ay Roman God. Ibig sabihin Roman God. No? Kahit pa sinasabi sa pag-create ng ganyan, doon lang nakuha yung idea na ganyan kasi God of beginning. Wala na tayong pakialam dyan kasi kapag nagdagan yung isang word, nagdagan ng isang letter, nagkakaiba na ng ibig sabihin. Kapag may pinag-aralan ka. Yan. Kaya hindi tayo maniniwala ng mangmang. Maraming mga ngayon na mangmang. Hindi tayo magpapa-agree sa kanila. Kasi, tulad ko, isang working student, hirap na hirap sa pag-aaral noon. Pero tinulungan ako ng Diyos dahil, di ba, anong ibig sabihin ng Diyos? Tinulungan niya ako upang maintindihan ko ang salita niya. May i-apply ko. Di ba, na-i-apply ko na ngayon. Kasi may pinag-aralan ako. Na ibig sabihin, kapag isang word, nadagdagan ng isang litra yan, nag-iiba ang meaning. Yan naman talaga sa pag-aaral natin. Di ba? Oh. Baka hindi kayo sang-ayon. Yan ang katotohanan. No? So, yan po mga minamahal. Kaya, yung January ay hindi na patungkol sa hindi na yan ang ibig sabihin ay Roman God. No? Yan ay patungkol sa isang buwan. Name na po yan ng buwan na yan. Di ba? Kasi isang taon, hinati lang 12 months. No? Isa dyan ay January. Hindi na po yan, kumbaga napakalayo na, na-link po siya na yan ay nagsasamba ka ni Janus, Roman God. Mahalata lang wala kang pinag-aralan. Mahirap yun. No? Nakakahiya yun No? Napakalayo. No? At dito sa Bible, kinikilala yung time Kaya si King Solomon, kinikilala niya No? Bakit tayo? Di ba?
Sinasabi natin, si King Solomon, nandito sa Bible, pinapaniwalaan natin na napakataas ang wisdom. Di ba? Kumikilala siya ng time. Eh tayo, hindi ba tayo kilala ng time? Alam naman natin na yan ay, di ba, December 31, end of the year. Di ba? Then, January 1, alam natin, beginning. Di ba? So, transition na, transition. Although yung Janus God is inana, transition, pero lahi na na. Kay buwan, nga lang naman nasa buwan. Di ba? Napakalayo eh. Wala nga sa isip mo kung sino yung Janus eh. Kasi ang iniisip, hindi mo naman marinig yung name na Janus God ng Roman kasi napakalayo. Kumbaga, ang layo-layo talaga. No? Hindi kahit maisip mo, di ba, January, hindi mo maisip eh. Na Roman God siya kasi iba na eh. January, hindi na layo-layo ng Janus eh. Di ba? Yan. Yan po mga minamahal. Sabi dito, may oras ng pagtatanim at may oras ng pag-aani. Di ba? Kinikilala ang panahon eh. May oras ng pagpatay at may oras ng pagpapagaling. May oras ng pagsira at may oras ng pagpapatayo. May oras ng pagluha at may oras ng pagtawa. May oras ng pagluluksa at may oras ng pagdiriwa. May oras ng pagkakalat ng bato at may oras ng pagtitipo nito. May oras ng pagsasama at may oras ng paghihiwalay. Di ba? Katotohanan ito eh. Kaya may oras din tayo na di ba? May panahon din tayo na ino-observe. Di ba? Ng bagong taon. Masama ba yun? Dahil sinasabi niya na galing yan sa Janus ka. Eh, ang layo-layo, January. No? Di ba? Eh, nagkataon lang na yung January 1, beginning, tapos yung December 31, di ba? Ending, di ba? Tapos may transition, di ba? Sa mga bagay-bagay. No? Di ba? Ano bang connection dyan? Sa God, sa Roman God, wala naman eh. No? Yan po marami naman. No? So, ipagpatuloy natin. May oras ng paghahanap at may oras ng paghinto ng paghahanap. May oras ng pagtatago at may oras ng pagtatago. May oras ng pagpunit at may oras ng pagtahi. Yeah. No? May oras ng pagtahimik at may oras ng pagsasalita. May oras ng pagmamahal at may oras ng paggagaya. May oras ng digmaan at may oras ng kapayapaan. Diba? No? Talagang panahon-panahon eh. No? Yung New Year, panahon talaga yan na ina-observe natin. No? Kung ang mga oras na ito ay itinagdaan na ng Diyos, ano ngayon ang kabuluhan ng pagsisikap ng tao? Kaya sinasabi ko negative news na ito eh. Kasi yun yung mga, kung ano yung mga hindi maganda na nakikita ni King Solomon.
Nakita ko ang mga gawaing itinakda ng Diyos para sa tao. At lahat ng ito ay itinadhana ng Diyos na mangyari sa takdang panahon. Di ba? Ito pala ay mayroon ding basbas galing sa Diyos. Binigyan niya tayo ng pagnanais na malaman ang hinaharap. O kita mo? Binigyan tayo ng pagnanais na malaman ang hinaharap. Kung wala tayong kalendar, no? Wala tayong January, paano natin malalaman yun? Di ba? Ikinurit nga kasi hindi nagtutugma yung mga pangyayari sa panahon, kaya nagiging 12 months. Idinagdag yung January at saka February. So yan ay itinadahan ng Diyos, itinagda ng Diyos. No? At lahat na ito ay itinadhana ng Diyos na mangyari sa takdang panahon. Itinagda, itinadhana. Binigyan niya tayo ng pagnanais na malaman ang hinaharap. Pero hindi talaga natin maunawaan ang mga ginagawa niya mula noong simula hanggang wakas. Naisip ko na walang pinaka mabuting gawin ang tao kundi magsaya at gumawa ng mabuti habang nabubuhay. So, kapag nagsaya ka, halimbawa, nagsiselebrate ka sa New Year. Di ba? Ano sabi ng kids mo dito? Magsaya. Gumawa ng mabuti. Mabuti naman yung magsaya eh. Masama ba yun? Di ba? Dahil lang kay iniisip mo na galing yan sa Roman God, yung Jano, pagbabawalan mo ng magsayang tao. Sabi na rin gusto mo magsaya eh. Kasi may nakatakda. Di ba? Nakatakda tayo mamatay. Di ba? Nakatakda tayo humarap sa Kanya. Kaya sinama dito yung kailangan gumawa ng mabuti. Kasi harap ka sa Diyos. No? Hindi ka lang mamamatay, kundi haharap ka rin sa Diyos. Pagkatapos ng kamatayan mo sa pisikal. No? Yan po mga minamahal. Kaya gumawa ka ng mabuti habang nabubuhay. Gusto ng Diyos na kumain tayo, uminom at magpakasaya sa mga pinaghihirapan natin. Dahil ang mga bagay na ito ay regalo niya sa atin. Di ba? Yan nga ang purpose ng New Year na nagsiselebrate tayo eh. Kasi pinapahalaga natin yung mga bagay na ibinigay ng Diyos sa atin. Yan ay para sa atin. No? Hindi natin yan iniisip na nagsiselebrate tayo dahil sa Roman God. Hindi po yan kapareho sa December 25 na pinapaniwala tayo na yan ang birthday ng Diyos, ng Panginoon. Hindi naman pangangalakan ng mga sosyal eh. Hindi mo may tutulad yan. No? Sa January 1st, di ba? Nagpapapapil itong taong ito. No? Para tuloy tayo nadududa sa kanyang sa kanyang sa kanyang pamutok ba? Alam kong ang lahat ng ginagawa ng Diyos ay magpapatuloy, magpakailanman, at wala tayong maaaring idagdag o ibawas dito. Ginagawa din ito ng Diyos para magkaroon tayo ng paggalang sa Kanya. Alam mo? Hindi natin maunawaan eh kapag walang kalendar. Lahat ng mga nangyayari, di ba? Parang isang abstract. No? Halimbawa, nangyari yan. Hindi mo masasagot. Ang lindol pala nangyari noong ganitong buwan. Ang Tino pala, Bagyong Tino, nangyari ng November 4. Di ba? Pag wala kang kalendar,
Kasi sinabi mo, ay yan ay galing sa mga ganitong ganyan. Eh, nag-iiba na ang pangalan, nag-iiba na ibig sabihin. Kapag kahit magaling pa yan doon, kapag nadugtungan ng letra yan, ayon sa ating pinag-aralan, di ba? Sa elementary hanggang high school, college, masteral, hanggang college of law, kapag na, di ba? Halimbawa, sa pagsusulit, no? Sinasabi, sino ang nakalagay doon? Sino ang pambansang bayani? Sasabihin mo, Dr. Resalino. Oh. Tapos, pag-check niyan, eh mali na kaagad yan. Malaking X yan kasi wrong. Di ba? Napakasimple lang. Kapag may pinag-aralan ka na, naiintindihan mo. Ha? Wrong. Kaya maging mali ka. Tanggapin mo na lang ng mali ka. Kaya nagugutan ko na pinag-aralan. No? Kasi hindi mo alam yung basic ng pagkukumpuni ng mga letra. Pagdi-pandi, di ba? Pagsama-sama para mabuo yung word. Ano ibig sabihin ng word na yan? Pag sabihin mo, Papa, di ba? Father yan. Pag sasabihin mo, Papay, ibang pangalan na yun. Papay, di ano na yun. Sa cartoon, karakter, di ba? Di ba? Alam natin yan eh. Pinag-aralan natin yan eh. Mula elementary. No? Yan po mga minamahal. Ang mga nangyayari ngayon at ang mga mangyayari pa lang ay nangyari na noon. Di ba? Paulit-ulit daw. No? Kaya yung sinabi ko kanina, yung kanyang mga propesya ay hindi naman talaga propesya. Bakit? Kasi paulit-ulit yun eh. Yung baha, yung bagyo, bakit hindi niya alam, taon-taon, mayroon nangyayari sa atin dito yan sa bansang Pilipinas. Taon-taon. Yung malalakas na lindol, hindi taon-taon, pero lindol, laging mayroong lindol. Hindi lang malakas. Yan. Kasi ulit-ulit ka sinasabi dito eh. Di ba? Nangyayari na, yung nangyayari ngayon, nangyayari na noon. Di ba? Inuulit lang ng Diyos ang mga pangyayari. Nakita ko rin na ang kasamaan ang naghahari rito sa mundo sa halip na katarungan at katuwiran yan. Katotoo yan. Kasi ito yung topic natin eh. Kasamaan yan eh. Para bang tayo siya lang ang magaling. Siya lang ang may utak. Siya ang pinaka-bright sa buong mundo. Tayo walang utak. Hindi natin naiintindihan yung ginagawa natin. No? Parang wala tayong utak. Siya lang may utak. No? Yan po mga binawa, no? Yan. Masama ko yan. No? Masama ko yan. Sa halip ng karunungan at katuwiran, di ba? Ano bang makatuwiran? Eh, hindi mo panghimusukan yung hindi naman kailangan pasukin mo yung privacy kung ano yung mga desisyon ng tao, decision making ng tao. No? Kaya tayo, sinasabi lang natin yung December ganito, ganyan. Pero hindi natin sinasabi, huwag kayo kasi ano yan, ganyan. Di ba? Sinasabi lang natin, hindi tayo nagsiselebrate kasi ganyan yan, hindi naman ganyan, hindi naman totoo yan, no? Pero hindi natin sila pinagsasaltaan ng masama. Na nagsisimba sila ng ganito, nag-aaral sila ng ganito, ano
doon sila kasama sila, hindi natin pwede may masukan yung paniniwala nila. Di ba? Sinasabi lang natin yung alam natin, ang katotohanan. No? Na naniniwala nga tayo, halimbawa lang yung mga nagsiselebrate ng Pasko na mabuti naman yung ginagawa nila. Di ba? Ang Diyos nang bahala doon. Di ba? Yan yung sinasabi natin dito eh. Ang Diyos nang bahala doon. Hindi na tayo. No? Kasi wala tayong karapatan din eh. Wala tayong karapatan humatol sa kanila. Di ba? Pero kung sakaling masama yung ginagawa nila eh, mismo ang salita natin na ganun Diyos sa iyo. Eh, kahit tayo, sasabihin natin eh, masama yan eh, dapat ganyan talaga yung mangyayari sa kanya. Kasi dinadjudge na sa salita natin na kailan Diyos. Pero halimbawa, nagsiselebrate sila ng Pasko tapos mabuti naman yung ginagawa nila. Wala naman silang ginagawang masama. Eh, ang Diyos na bahala dyan. Wala tayong pakialam dyan. Di ba? Yan yung sinasabi natin. No? Yan po mga minamahal. Kasi masama naman na sabihin natin kahit na gumagawa sila ng kabutihan, nagbibigay sila ng tulong, sasabihin pa rin natin, nagsasampa sila ng ganito, nag-aanutan sila ng ganyan. May something ka sa utak. No? Yan po mga minamahal. Alam natin, mabuti yung ginawa eh. Ipasa Diyos na lang natin yan. Huwag na tayo humato na mali yung ginagawa nila kasi natapat ng 25, ganito ganyan. Eh di ba? Wala sa atin yung ganyan. Ang iniisip natin, baka naman katigan sila ng Diyos sa ganito ba? Kasi mabuti naman yung ginagawa nila. Ang Diyos na bahala sa kanila. Yung tama. Hindi yung parang sino. Di ba? Pari-pariho yan sila eh. Yung sinasabi, yung sinasabi nila, save na kami. Kayo, hindi kayo save kasi ganito kayo, hindi kayo kaanod sa aming relihiyon. Sinasabi natin yan ulit-ulit, iutot lang na nila, kay hangin na silang utot. Hangin lang na, dautang hangin na silang utot. Sino nagsasabi save na kayo? Kayo lang. Hindi naman kayo ang itinaga na judge. Ang itinagang judge ay ang pangalan ng Diyos. Hindi pa nga sa bumalik eh. Hindi pa kayo namatay, hindi pa kayo hinatulan. Tapos sabihin niyo, save na kayo. Si Beloved Paul na hindi nagsasabi ng ganyan eh. Sabi niya, magpatuloy pa ako hanggang sa katapusan. Ibig sabihin sa hanggang katapusan ng kanyang buhay, kapag halimbawa ay nagpatuloy siya, nagumagawa, sumusunod sa kalooban natin ng Diyos, saka pa niya masasabi, nagtagumpay ako. I am victorious. Di ba? Yan yung sabi ni Beloved Paul eh. Ikaw ngayon sasabihin mo, save na ako, bro. Paano bukas? Sa pangalawa, kung nagagawa ka ng hindi maganda sa harapan natin ng Diyos, save ka pa rin ba? Yan yung tinututulan natin turo na one save, always save. Kasi hindi naman talaga totoo yan. Demonic yan. No? Yan yung nagpapasama sa mundo. Nakita ko rin na ang kasamaan ang naghahari dito sa mundo sa halip na katarungan at katwiran. Sinabi ko sa sarili ko, hatulan ng Diyos ang matutuwid at masasamang tao dahil may tinakda siyang oras sa lahat ng bagay. Ito, ang Diyos nag-uobserba ng panahon din ng tayo. Wala ba tayong karapatan na mag-obserba din? Tulad ng January 1. Kasi nga, yung January ay hango sa ganitong Roman God. Aba, ay hiya-hiya na yan eh. Natinsin niya.
hindi ka tanggap-tanggap ng sentensya niya. Di ba? Kaya yan. Kasi kami may pinag-aralan eh. Alam namin kapag isang word napalitan or nadagdagan ng literal, nagkaiba na yung meaning niya. No? Di ba? Example ko nga eh. Sasabihin sa exam, di ba? Sino ang pambansang bayani? Tapos sabihin mo ngayon, Andres Bonifacio, di, erong ka lang. O di kaya sabihin mo, isang letter lang ang problema. Sabihin mo, Rosal ba? Hindi, Rizal. Di ba? Kung may pinag-aralan ka, alam yan eh. No? Ako mas-score pa sa January na ilang letters yung nadagdag sa, tapos may natanggal pa sa Janus, tinanggal yung S, di ba? Tapos dinugtong yung tatlong letra, di ba? Samot na o, di na yun matukoy ang ginaingon niya nga Roman God na Janus. Napakalayo na. Kasi meron na ibig sabihin eh. Buwan na yan eh. Month na yan eh. Di ba? Oh. Sinusubok ng Diyos ang mga tao para ipakita sa kanila na tulad sila ng mga hayop. Ang kapalaran ng tao ay tulad ng mga hayop. Pareho silang mamamatay. Pareho silang may hininga. Kaya walang inilamang ang tao sa hayop, di ba? Yan yung obserbasyon, kaya tayo, ganun din ang obserbasyon natin. Talagang walang kabuluhan ang lahat. Isa lang ang patutunguhan ng lahat. Lahat ay nagmula sa lupa at sa lupa rin babalik. Di ba? Sino ang nakakalam kung ang espiritu ng tao ay umakyat sa itaas at ang espiritu ng hayop ay bumaba sa ilalim ng lupa? Kaya naisip ko na ang pinakamabuting gawin ng tao ay magpakasaya sa pinaghirapan niya dahil para sa kanya iyon. Walang sinumang makapagsabi sa kanya kung ano ang mangyayari kapag siya ay namatay. Ito po, no, ay katotohanan nito before Jesus. No, kasi sinalita ito eh. Kaya nga sinasabi ko, dapat ang pagbabasa ng Bible ay iisipin mo yung real time. Kasi maraming gumagamit pa nito eh. Yung mga hindi mga galing sa Diyos, gumagamit pa nito. Hindi na pwede ito yung gamitin. Kasi pinatunayan na ng Diyos eh, sa pamamagitan ng mahal ni Jesus. Kasi ang mahal ni Jesus, nung siya namatay, nabuhay siya. Totoo ba ito? Hindi na ito totoo. No? Totoo ito bago ipinanganak ang mahal ni Jesus. Kasi wala pang definition yan eh. Yung Savior, yung kaligtasan, yung, di ba? Salvation, wala pa yan eh. No? Hindi pa klaro. Pero pagdating ng mahal ni Jesus, klaro na eh. Kasi nabuhay siya muli. Yung haka-haka tungkol kung mamatay ang tao, saan pupunta, ano mangyayari, yan po ay tinutukan ng Diyos sa pamagitan ng mahal ni Jesus. Kaya ito, kapag nagbabasa ka, kapag alam mo, may pinag-aralan ka, at mga ngaral ka galing sa Diyos, alam mo ito, na itong nababasa natin, hindi na ito applicable ngayon. Kaya nga, dapat kapag magbasa ka ng Biblia, kaya alam ko ang Diyos, bakit ako, kahit na napakahirap mag-working student, pinapaaral ako ng Diyos. Kasi dito eh, para maintindihan ko yung salita niya. Kasi napakaraming mga ngaral ngayon na hindi galing sa Diyos, na hindi naman nakakaintindi.
Ito ginagamit nila ito eh. Lalo-lalo na yung mga atheist na hindi naniniwala ng Diyos, ginagamit ito eh. Hindi sila naniniwala ng mahal ng Jesus kasi ano lang daw yun, isang myth bang yung pagpapako. Aba, parang may something, no? Isa lang daw yung kalokohan. Di ba? Hindi totoo. Samantalang kahit yung mga Hudyo, kahit yung mga Israelita, alam nila yan. Marami mga scholar na pumunta doon, talagang totoo anong pangyayari ito. Diyan, pinapakita ng Diyos ang katotohanan sa ating pagtutunguhan. Yan po mga naman. So ito, hindi na pwedeng gamitin ito. Kapag isang atheist, isang na hindi naniniwala ng Diyos or ibang religion na hindi naniniwala ng mahal ng Jesus, hindi mo na pwedeng gamitin ito. No? Kasi binago na ng Diyos, nagbigay na siya ng kasagutan nito. Di ba? Ano sabi dito? Walang sinumang na makapagsabi sa kanya kung ano ang mangyayari kapag siya ay namatay. Di ba? Pero ngayon, mayroon na. Noon, isinulat ito ni King Solomon, wala pa kasi ang umalag ng Jesus eh. No? Hindi pa gumawa ang dakilang Diyos, no? Ng kapamaraanan sa pamamagitan ng mahal ng Jesus. No? Pero sa atin ngayon, hindi na natin pwedeng gamitin ito. No? Kasi pinatunayan na ng Diyos. In-explain na ng Diyos kung saan tayo pupunta. Dahil ang mahal ng Jesus ay namatay, nabuhay, at umakyat sa langit. Kung ikaw ay mabuti, sa langit ka, tulad ng mahal ng Jesus. Kung saan siya, naroon din kayo, naroon din tayo. No? Yan yung sabi niya. Napakasimple lang po. Marami kasi nagbabasa ng Bible na hindi talaga alam eh. Kaya itong mga verse na ito ay namumutawi sa kanilang mga bibig. Pero ito po hindi na applicable. Dahil mayroon na tayong alam kung saan tayo pupunta sa pamamagitan ng mga Jesus. Alam na natin kung saan tayo pupunta. Pawitan natin. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we magnify your name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we magnify your name.
Daling mo yung mga ng Diyos. Tigyas ang kinabigay mo, what's lang siya. Diyos ng brown, sa Chico, Diyos ng Pet, Kasus, Diyos ng Israel, Diyos ng Sanggan, sa aming church. May gabi, mga salamat o Diyos. Sa langit sa tinabing kami, nagpatalikod sa mga pulong, talikod at iulay. Implement kawang, may susunod sa kasi, at paggamit sa kaibigan, uwi sa ito. Mapadasi, mapalikon, mapadugang sa puso ito. Matulugan ako sa magiging kumagay mo po sa Santo Pagkaman. Tuloy sa kami, sa kanyang kumain, pagkasigay ko sa ito ay itong pamilya, itong church, o sa mga tao sa palibag gaya kami sa atin. O sa Diyos, hallelujah. Hallelujah. Padayan ikaw Diyos, hallelujah, mabubuhat ka na mo. Bisan ko Diyos, hallelujah. Ang tulog sa mga panibagong ka. O sa Diyos, kung padayan, mag-aayos mo sa ikutihan, sulat sa mga problema. Mula sa mga sa kapatian, padayan ka matagos mo yung matubag sa mga pagkapo Diyos. O padayan ka Diyos, magkakasing magalikong ka na mo. Padayan ka magpamuna ka ng ka na mo Diyos, hallelujah. Bubuan mo talaga kami kanunay sa mga bumaw kaluwiga. O ikaw Diyos panalangin sa katapusan. Hallelujah. Itanagyan, iampun isa rin salamatan, lamang dapat sa mga ng Panginoon Jesus. All the highest is honor, thanksgiving, power, and glory belong to Jesus. In Jesus we pray, praise the Lord. Salamat sa mga Diyos sa mga dapat tayo sa pagpipigyan ng verse. Atong dapat si Bilawin at ang magbigay ng verse. Proverbs chapter 3, verses 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will make your paths straight. Colossians 3, verse 28. Whatever you do, do it from the heart. As for what you do it for the Lord and not for people. Matthew chapter 7, verse 7. Ask and it will be given, and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened for you. Serve the Lord willingly, and He will accept you, and all your prayers will reach to the sky. Sirach chapter 35, verse 16. Amen. Seek the first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Matthew 6:33. Salamat sa katuloy ng Diyos. Salamat sa kalaugan ng Iyatid sa Pilipinas. Salamat sa gumawa tuloy sa Diyos. O ginaot na itong Diyos. Maraming mga na ito. Maraming mga bilis ng kagusan. Maraming sa mga sa kagusan. Ginaot ng Diyos sa mga pagkakaroon ng wisdom sa kagusan natin. Natin Diyos iway ka natin sa pagkakataon sa pagkakataon Pinayan ka ng Diyos kung ayos sa pagkakataon sa magtagos na matulog sa mga pag-aampo o natin ng Diyos pinayan sa pagkakataon
ng tulog, mas mataling ako sa tulog gabi, sa mga pagkatulog, sa tanang pagbaga natin na meditation ito at kasi sa ito tago, ngayon sa discuss sa talagang sa ito. O kanaling paipalaw sa matulog sa Berayat para sa pagkain ko sa mga pagkain ko sa Diyos sa gawin now. Untuk BE, NDP, atau kining kanunay hinunduman tungod kay mo niya atong kalakasan, mga niya atong naghatag na ito o kadasi o atong break ni Diyos. Siyempre, ako sa kata ng atong babae magaan sa matag-adlaw sa pagkinabuhi. Amen? So, musa mo kapadayon ta sa atong buhay, sa atong pagkatilan o tarungan sa pagkatilan ng Diyos adlaw-adlaw sa pagkinabuhi. O kaganyatan ni Beloved Angel siya, kung sa Diyos ng Pilipinas. Kaya praise the Lord sa mga pinansasan. Higyan kami na kayo na simbang ng Lord sa nagsapusyan ka ng sa buong adlaw. Magsama sa mga polo, mga pinamugan, at mag-isot kami sa mga kasingkaso ng Lord siya ng Diyos. Mas mga pinagulungan mo. Sama sa mga grasya at lang sa konstruksyon. Sa nakita naman mo sa biyahe, sa puli, o meron ka rin mga mga sa police, sa mata, o inusan kami ipulay sa mga kapatid sa mga o masagot sa mga tayo o nasunod ka rin mga sa mga salaat sa mga susi na sa mga tatlong mga sa kaaway ka sa mga Diyos na kasi oras pala pa ka sa mga Diyos na kasi oras ka sa mga Diyos na Diyos kagatan, kawalan ng mga kasama Diyos na. Kisins kawasan, kasama Diyos na. Kisins pangulog, mabuhan, kasama Diyos na. Siguradian, puso, kasama Diyos na. Kisins Kuro, Sherma, kasama Diyos na. Ang kasama kasama Diyos na. Masakit ang sa verse, verse kasama Diyos. Pag-umang ka mga sakit sa bati ang mga Panginoon, pag-ibig na matigikan sa paglabat, pag-ibig Jesus said, Jesus, the Father of life, for there is no one Jesus is our shepherd, thank you, Lord Jesus, for there is praise and glory, honor, power, and thanksgiving, we lost Jesus. Jesus, and I pray and praise God. That times and shout hallelujah, hallelujah, hallelujah.